Gaya nating mga tao, may halaga din ang buhay ng bawat hayop. Kailangan din nila ng pagkalinga at pagmamahal. Huwag sana natin silang pababayaan. Pero alam nyo ba, kung pag-uusapan natin ang mga zoo, alam naman natin na ito ay isang pasyalan kung saan makakakita tayo ng iba't ibang mga hayop na nakakulong na pangunahing atraksyon ng pasyalan. Pero paano kung sabihin ko sa inyo na may isang zoo pala sa Espanya na imbes na mga hayop ang nakakulong at pinagmamasdan ng mga tao, ay tao din ang mismong mga ikinulong at pinapanood ng kapwa nila mga tao. At ang mas nakakagulat, mga kapwa natin Pilipino ang ikinulong at nagmistulang mga hayop sa naturang zoo. Yan ang misteryong bumabalot sa Palacio de Cristal del Retiro ng Espanya at yan ang tampok sa ating video ngayon. Ang Palacio de Cristal del Retiro ay dapat sana'y isang museum para sa mga exotic na hayop mula sa Pilipinas. Matatagpo nito sa sentro ng Retiro Park sa Madrid ng bansang Espanya. Ang naturang museum ay magpapakita sa mga Espanyol kung hanggang saan umabot ang pananakop ng kanilang imperyo sa panahon ng kanilang pananakop. Hindi kalaunin nadagdagan ng naturang museum ng iba't ibang klase ng mga hayop. Subalit sa mga sumunod na taon, bukod sa mga hayop ay nadagdagan din ang kanilang koleksyon ng 43 mga igurot. Ang Palasyong Cristal ay itinayo noong 1887 ng isang Spanish architect na nagngangalang Ricardo Velázquez Bosco. Ito'y gagamitin upang ipakilala ang Pilipinas sa Espanya. Ang naturang estruktura ay may hugis na tila isang krus at halos gawa ito sa salamin, subalit ang pinaka-frame nito ay yari sa bakal at mga bato. Ang ganitong klaseng materyales at pagkakagawa ay sinadya upang kahit saan ay maaari nilang ilipat ang museum. Kailangan lamang nilang i-disassemble ang frame nito at maaari nilang ilipat ang museum kahit saan. Sa mga maaraw na panahon, ang palasyo ay kumikinang kasabay ng lawa sa tabi nito. Ang napakagandang refleksyon na ito ang bumibighani sa mga lokal na turista upang puntahan ang naturang gusali at alamin kung anong meron sa loob nito. Noong panahong ding iyon, ang Western world ay namamangha sa kahit anong klase ng exotic na mga bagay mula sa mga hayop, halaman, produkto hanggang sa mismong taong gumagawa ng mga kakaibang bagay. Mayroong ilang mga tao na naisip na ang pagpapakilala ng Pilipinas sa Crystal Palace ay nakakasakit. Ngunit ang pag-akit sa mga exotic ay mas malakas kaysa sa tungkuling itaguyod ang dignidad ng tao. Mismo ang Queen Consort ng Espanya na si Maria Cristina ng Austria ang nagdeklara na buksan sa publiko ang Human Zoo. Ang pinakapangunahing atraksyon sa naturang palasyo ay ang grupo ng mga igurot na mula mismo sa ating bansa. Namuhay sila sa mismong loob ng palasyo na ang pamumuhay ay ihahalin tulad nila sa pamumuhay nila sa Pilipinas. Mula sa mga bahay, pananamit, pananalita hanggang sa pagkain ay ginaya nila at ginawa sa loob. Para sa ikatutuwa ng mga namamasyal, ang mga igurot ay sinabihang magkunwaring namumuhay sila ng normal sa loob ng naturang palasyo ayon sa kanilang mga kultura, tradisyon at pananamit. Isang Spanish photographer na nagngangalang Fernando de Bas ang nakakuha ng mga litrato sa mga igurot sa loob ng palasyo upang kanyang idokumento. Narito ang ilan sa mga larawan. Ito ay grupo ng mga igurot na siyang nakatira sa loob ng zoo. Isa pang grupo ng mga igurot na kinunan sa mismong loob ng zoo kasama ang kalabaw na imported pa mula sa Pilipinas. Ayon sa Madrid No Frills, ang Human Zoo na ito kung saan tampok ang mga igurot ay maituturing na isa sa mga pinakamagandang human zoo sa kasaysayan. Ayon pa sa kanila, mas binabantayan umano at inaalagaan ng mga tao sa loob ng zoo kumpara sa ibang human zoo gaya na lamang ng nasa Europa. Ang antas ng pagkasawi ng mga tao sa loob ay mababa din umano kung ikukumpara sa ibang human zoo. Sa 43 Pilipino na nakakulong sa palasyo ay 4 lamang sa kanilang namatay dahil na rin sa hindi sila sanay sa pamumuhay sa loob. Ayon pa sa Madrid No Frills, ang mga taong namamahala sa naturang zoo ay inilibot ang lahat ng mga igurot sa buong Madrid noon. Minsan din umanong inimbitahan ang mga igurot sa mga royal palace upang maging mga panauhin.
Napilitang isarado ng Madrid ang naturang zoo dahil sa request ng Paris na dalhin ang mismong zoo sa syudad at doon mananatili. Subalit hindi pinagkatiwalaan ng Espanya ang France dahil hindi sila naniniwalang kaya ng mga Pranses na gayahin ang klase ng pagtrato ng mga Espanyol sa mga igorot. Wala umano silang sapat na kapasidad upang alagaan ang mga tao kaya naman mas pinili na lamang nilang isarado ito kaysa mapahamak pa ang mga igorot. Dahil dito, ipinadalang muli ng Espanya ang mga igorot sa Pilipinas at mula noon, wala nang naging balita sa kung ano ang nangyari sa 39 na igorot na nakabalik sa Pilipinas.